kontento mo yung lahat? Amen! Hallelujah! Today we will declare it. No matter a situation that you are in, God is fighting for you. Amen! Thank you, Jesus!
solution and answered from the Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Praise you, God. We are here, Lord God, just to worship you and to honor you, Lord God. Oh, come, Holy Spirit, Lord God. Jesus' name. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord God. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and positions, like powers and positions, your name, it stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy.
cry. All creations cry. You are lifted high. Holy forever. Hear people sing. To the King of Kings. You will always be Holy forever. For the last time, hallelujah. You will always be holy, holy forever. You will always be Lord. You will always be holy, holy forever. Lord, maraming salamat po, Panginoon. For this day, Lord God, is another victory, Lord God. For each and everyone, Lord God, na, Lord, hindi po kami karapat dapat, Panginoon, sa iyo. Pagkas, Panginoon, you keep on pouring us a blessings, Lord God. Patuloy mo kaming pinapatawad kahit paulit-ulit kami nagkakasala iyo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa buhay nito, Panginoon, Lord God. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. I want to take this opportunity also, Lord God, to pray for my pastors, to our pastors, Lord God, na patuloy naming susundin, Panginoon, Lord God. Kasi, Panginoon, God, sila po yung ginagamit nyo para mapunta kami sa iyong kaharian, Panginoon, Lord God. To our leaders and deacons, Panginoon, Lord God. And I'm praying for this church, Panginoon, Lord God, na mas mag-unite pa, Panginoon, Lord God, mas madumami pa, Panginoon, Lord God. Ang sasamba sa iyo, Panginoon, Lord God, it's not about us, Panginoon, Lord God, but it's about you, Lord God. Kung ano ang will mo, Panginoon, Lord God, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang mag-control ng buhay namin, Panginoon, Lord God. Again, Lord God, we are nothing without you. Wala kaming kayang maibalik sa iyo, Panginoon, Lord God, kundi ang pinakamataas ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyo lamang, Ama. Ikaw ang aming Savior, in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. Praise, come on, continue to praise the Lord. Continue to praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah, glory to God, in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Sabi nga po sa ating inawit, the name of our Lord Jesus is the highest. Pwede ba habang tayo nagsisettle, can we just shout the name of Jesus ng malakas? Come on, in 1, 2, 3. Jesus! Amen, amen, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, we can reserve our tithes and offering for later. And we can also dismiss our worship team. And for now, we can proceed sa ating announcement. Ayan. So, sisimulan po natin, Sunday, every Sunday, syempre, ang atin pong services, tuloy-tuloy pa rin po iyan, 10 a.m. and 5 p.m., 5 o'clock p.m. So, everyone is welcome. So, imbitahan din natin, yung mga pamilya, mga kapatid natin, kaibigan. Amen. And every Tuesday, ayan, tuloy-tuloy pa rin po ito tuwing Tuesday. Close Days with PK, 6 p.m. sa Emams Garden. Dito marami tayong mga matututunan. So everybody is also welcome. So join lang po kayo every Tuesday ito, 6 p.m. Diba? Buong linggo meron po tayong mga iba-ibang activity that we can join para po tayo ay magpalakasan. Wednesday naman, 6 p.m. din. Sa Emams Garden pa din, ito rin yung ating prayer time, ang ating prayer night. So you can also join us sa atin pong prayer night.
Then Wednesday, kasunod nun, Thursday, yun naman po ang ating Thursday service. Dito po yan sa church, every 5 p.m. So everyone is welcome. Ayan, Thursday, kung hindi kayo maka-join ng services natin, pwedeng-pwede kayo ng Thursday. Ayan, weekday. And Saturday, talon tayo ng Saturday, meron tayong region para naman sa mga kabataan, region service, every last Saturday of the month. Pero this Saturday, March 22, ayan, this Sabado na po, tuloy pa rin po yung ating basketball training. Spearheaded ito ng ating men's group. Actually, every first and third Saturday siya. Pero ngayong March, we started last March 8. And then tuloy po tayo ng March 22 para sa mga nag-register sa mga kabataan. Okay, ito po ay ginaganap sa Rositaville Covered Court sa Concepcion 1, 2 o'clock to 4 o'clock p.m. So yung mga nag-register na po, huwag niyong kakalimutan. At open din sa mga gusto pa rin mag-register, ages 6 to 17 na mga kabataan natin. Maganda to dahil hindi lang tayo yung basta maglalaro, kundi matututo rin tayo sa tamang paglalaro ng basketball and even lumago yung ating spiritual na pamumuhay. Okay? And then Saturday pa din, after this Saturday, March 29, that's last Saturday, paki-take note nyo na po, March 29, ito po ay ang ating worship night. 5:30 p.m. Open po ito sa lahat. And ito po ay yung oras natin para po tayo ay mag-worship ng sama-sama, walang tigil na pagpupuri sa ating Panginoon. So, March 29, 5:30, ang theme po natin, Open Doors. So, invite po natin ang bawat isa dito po yan sa church. And we are expecting na makasama po namin kayo. And then, special announcement, ang atin pong WOW Conference ay nalalapit na. Ito po ay sa April 3 to 5. Ito po ay gaganapin sa Robinsons Novaliches. But on April 5, this will be a special meeting with men and women. Okay? Special po ito. Meron po tayong available na 7 sponsored slots. Meaning free po ito. 7 na lang po yung natitira. Special na meeting po ito ng April 5. Ang atin pong mga speakers ay, syempre ang ating nag-iisang senior pastor in Singapore, Cornerstone Singapore, si Pastor Yang. We also have Pastor Daphne and Pastor Suzette. So grab nyo na po ito sa mga gusto pa po na mag-register. Free po ito, 7 na lang yung available. So unahan na lang to, no? You can message us, even Sister Avic, para po makuha nyo na yung slot. Okay? And then, wag na nating patagalin, Alam ko, excited na rin po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Let us welcome Pastor Belinda Santo Domingo. Amen. Thank you, Sister Melwin, inaanak. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Yes, mabuti po ang Diyos. Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians 16, si Apostol Pablo po ay binahagi niya sa kanyang sa mga taga-Korinto yung dahilan ng kanyang pag-travel. Okay, the reason why he's traveling, meron siyang upcoming travel, and ginrab na rin niya yung opportunity to answer some questions about the giving or the collection for God's people. At habang sinasagot niya ito, sa pagsagot niya sa mga tanong ng taga-Korinto, meron po tayong mapupulot dito na 7 prinsipyo ng pagbibigay at ito po ang nais nating ibahagi. Pero siguro basahin po natin, if we could just flash, ito pong 1 Corinthians 16 verses 1 to 4. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Corinthians 16 verses 1 to 4. Now, about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem.
If it seems advisable for me to go also, they will accompany me. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. And we thank you for this opportunity that we could hear your word, study your word, and may this become rema to all of us. Nawa itong aming pag-uusapan, Panginoon, ay maging kaparte ng aming buhay. At ikaw ang nais namin maparangalan, Panginoon. Itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong mga bisig upang ikaw ang marinig, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Man na pong makaupo ang lahat. Naranasan nyo na rin ba na makabili ng isang gamit na pagkatapos ay pagka-receive nyo, wala palang manual or walang instruction? Or kung meron mang instruction o manual, napakaliliit naman. Di ba? Kadalasan yan sa online pag bumibili tayo. Or kung minsan naman, nasa atin din, tinatamad tayong basahin. Nakaka-frustrate. We find ourselves frustrated at masasabi mo na lang na sana kung meron lang manual. Sana kung binasa ko lang yung manual o kung nabasa ko yung manual. But the good thing is, marami na po tayong pwedeng gawing paraan kung in case na nawala yung manual o hindi natin mabasa or hindi natin pinag-aksayahan ng panahon basahin sa pamamagitan ng pag-check natin sa YouTube channel. Di ba? Marami na tayong pwedeng gawing paraan. When we need to learn something, learn to operate something, learn to assemble something. Di ba minsan bumibili tayo yung ina-assemble pa, ang hirap naman talagang gawin, lalo na't kung walang manual. But nowadays, sisiw na yan because we could always go to the YouTube. Okay. Pero, paano sa ating pagbibigay? Paano sa ating Christian giving? Alam nyo ba na hindi na rin tayo dapat mag-alala? Hindi rin tayo dapat mag-isip kung paano nga ba tayo magbibigay. You don't have to worry about finding the instructions how we could give to the Lord. How? By reading the Word of God. Kasi if we could only read the Bible, matcha-check natin. Marami pong ituturo sa atin kung paano tayo magbibigay. For one, ito pong binasa natin, yung 1 Corinthians 16 verses 1 to 4, which we will dwell on. Alam nyo, mamaya if you will listen carefully, parang isipin nyo na sa isang verse o isa o dalawang verses, nandun na nakapaloob yung paraan kung paano tayo magbibigay sa ating Panginoon. And the good thing is, when we follow these instructions, when we give as God tells us to do, based on the Bible, based on the Word of God, we will have everything we need to do what God tells us to do. So ngayon, ito pong pag-uusapan natin will definitely, some of you or some of us, medyo tataas ang kilay or baka sabihin, why do we have to dwell on this topic? Bakit kailangan pang i-discuss? Bakit kailangan pang i-detalye ang mga bagay nito? You know, sometimes, hindi ba kayo nagtaka na ginagawa ko naman yung lahat? Nagsaserve naman ako kay Lord. Mabait naman ako. Tinanggap ko naman si Lord. Pero parang hindi ko pa nararamdaman o hindi ko pa natatanggap ang biyaya galing sa Panginoon. Nagtatrabaho naman ako ng talagang tapat at talagang priority ko ang maibigay, ang pinakamainam. Pero bakit pinakamainam na pagsisilbi? Pero bakit parang mailap pa rin sa akin ang biyaya ng Panginoon? You know, sometimes nahihinder ang biyaya ng Panginoon because we do not know how to give. We do not know how to pay our tithes and offering. And at the end of this message, it is my prayer, our prayer, na matuto tayo kung paano tayo magbigay ng ating ikapo at handog sa Panginoon. Alam niyo, hindi po ako natatakot na mag-discuss sa inyo ng ganitong topic. Why? Because I have already experienced the blessings of God because of
tithing. And nais po namin na lahat tayo ay ma-enjoy ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang siksik, liglig at umaapaw na biyaya para sa ating lahat. Kung hindi pa natin na yayakap itong prinsipyo ng tithes and offering. Now, sa iba po, bukod dito sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 4, marami pa po sa Biblia ng mga scriptures how we could give to the Lord o paano tayo magbibigay sa Panginoon. Sa katunayan, ang atin pong magagaling na exhorter sa giving, tuwing Sunday, ine-exhort tayo. Like, sinasabi sa atin na, be a cheerful giver. Di ba? Lagi natin sinasabi, dapat when we give with a cheerful heart. At yung iba naman, sasabihin sa atin, dapat when we give our tithes and offering, dapat ito ay ginagawa natin by faith. Di ba? Naririnig natin yan. Dapat din, sabi, when we pay our tithes and offering, dapat ginagawa natin ito with a generous heart, with a generous spirit, at marami pa pong iba na every week ay naririnig natin. Tama po ba? Naririnig natin yan. Paulit-ulit lang natin ine-exhort yan. Pero, kumusta po ang pagbibigay? Nayakap ba natin? O sinusunod ba natin? O naintindihan na ba natin kung ano talaga ang prinsipyo ng pagbibigay? And this is the reason why may burden ako sa puso ko na ibahagi ito sa inyo upang malaman natin kung paano natin ma-enjoy ang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Alam nyo, sa first verse pa lang, sa verse 1 pa lang, sinabi na po dito, ano pong sabi sa verse 1? If you could flash, sabi po dito, now about the collection for the Lord's people. Sabi po, do what I told the Galatian churches to do. Si Paul, in-exhort niya yung mga taga-Korinto na kailangan nating magbigay. Bakit kailangan nilang magbigay nun? Ba't kailangan mangolekta? Because the people then were being persecuted. Okay? They were being persecuted because of following Jesus. Because of their love for the Lord. So, kailangan nila na masustentuhan ang mga pangangailangan. So, ang sabi po, ang una pong isa sa mga prinsipyo na dapat nating matutunan pagdating sa pagbibigay ay number 1, regular giving. If you are jotting down or writing down your notes, number 1 is regular giving. At ito ay makikita natin, sabi dito, on the first day of every week. Ano po ba ang first day ng ating linggo? Ano po? Sunday, hindi po Monday. Sunday po, ho? Ang first day of the week is Sunday. We find this in the phrase, on the first day of every week. So Paul is talking about the weekly gathering of the church for worship, katulad ng ginagawa natin ngayon. We are gathered to worship God. Amen? Naririto tayo pag linggo, pinaghahandaan natin to. Pinaghahandaan natin ng damit. Pinaghahandaan natin ng sapatos. Pinaghahandaan natin kung ano ba ang attire mo. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sasabihin na, eto lang kasi nasuot ko eh. Hindi, pinaghahandaan natin, di ba? At sana, pinaghahandaan din natin ang ating pagbibigay sa ating Panginoon. Why? Because God regularly gives us His blessings. Amen? Araw-araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkain sa hapag. Binibigyan tayo ng kalakasan. Binibigyan tayo ng kalakasan para makapaghanap buhay para sa ating pamilya. And dapat naman, ganun din tayo. We should regularly give unto the Lord. Paano po yung regular? Paano po ako na halimbawa ang aking sahod ay hindi 15 and 30? Hindi rin every week. Oh, hindi pala. Hindi, kunwari, ano ba yung sa mga gwardiya? 5:20. Ayun. Or, paano yung mga nangungumisyon? Paano yung mga hindi regular ang sahod? Paano sila makakapagbigay regularly when we meet during Sunday? Pwede po yun. Ang sekreto po ay ganito.
as soon as you receive the blessing from the Lord, itago nyo na po. Itabi nyo na po. Isa-isang tabi nyo na po. And then when we meet on Sunday, then you give para sa Panginoon. Paano naman po? Ako ay hindi po, gusto ko online. Wala pong problema. Regular ka pa rin nagbibigay, di ba? Kaya lang, through online, hindi ka nakikita na lumalakad sa aisle para maghulog ng iyong sobre. Tama po ba? But you do it regularly. It is between you and the Lord. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Walang ibang makakaalam niyan, ikaw lang. But when you do it regularly, the Lord is pleased with you. Amen? At alam niya yan. Ito pong instruction na ito came from Paul that sabi niya, giving should be regular. We meet regularly every Sunday, so we must also give regularly. Okay, so however you decide, nasa sa'yo, sabi ko nga kanina, it is between you and the Lord. Whatever you decide, halimbawa ako, preferred ko na every Sunday talaga, nagbibigay ako, pwede mong hati-hatiin yun. Diba? I-divide mo into equal proportion, or kung may sobra ka pa, mas mainam, nagbibigay ka pa ng sobra. Later, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Amen? Okay. So number 2, ay ulitin ko pa pala dito ha, dahil God provides for us every day, dapat tayo, we should give regularly. Amen? Number 2, giving is participatory giving. Ano pong sabi sa verse? Each one of you. Ibig sabihin, each one of us should participate in giving. Paano naman yung mga bata? Paano naman yung mga estudyante? Di ba may allowance sila? Binibigyan natin sila ng allowance. For example, sa isang linggo, ang allowance nila ay 100. Kunwari lang, ang liit naman nun, 100. Magrereklamo si Miguel nun. Tama ba, PK? Magrereklamo si Miguel. Halimbawa, 100. Pwede siyang mag-set aside ng 10 pesos para makapagbigay sa ating Panginoon. Halimbawa, si Kaykay, binigyan ni Amanda dahil galante si Amanda. Alam niyo bang galante yan si Amanda? Amen. Ewan ko kung napakainan niya yung mga queens dahil nag-birthday po siya. Diba? Naman. Okay. Ngayon, binigyan niya yung anak niya. Kunwari na, Kay, pwede ka nang time zone. Ayan, mag-time zone. Ito yung pera, 100. Pwedeng i-set aside pa rin ang 10 pesos. Tama ba? Maliit pa lang sila, tinatrain na natin sila that you should set aside a portion of what you have received para sa Panginoon. So that each one of us can participate. Pag sinabing participatory giving, it means everyone. Kaya nga sabi, each one of you, on the first day of the week, each one of you should give to the Lord. Lahat tayo, walang hindi dapat yung nagbibigay. This is one way of training our children na kahit wala pa silang trabaho, inutusan natin kunwari, anak, linisin mo yung yung garahe. O kaya linisin mo yung sasakyan. Medyo mayaman, may sasakyan. Jeremy, linisin mo yung kotse ko. Ikaw na, Dad. Baka yun ang sabihin sa'yo, ikaw na, Dad. Binigyan mo ng pera, pwedeng iset aside a portion of it. Amen? Ang problema, minsan, ganito Diba? Sabi, participatory, dapat lahat. Pag may bigayan ng biyaya, gusto natin, kasali lahat. Diba? Kasali lahat. Pero pag eto na, bigayan na sa Lord, out ako dyan. Ambagan, kunwari, ay, pass muna ako dyan ha. Jenners, ano ba yan? Mga Jenners. Pass muna ako dyan. Diba? Dapat, kung lagi mong gustong kasali ka sa mga biyaya, dapat you should participate in giving for the Lord. Amen? Ayan, hallelujah. Everyone should participate in giving to the Lord. Not everyone may give the same amount. Di ba?
Hindi tayo pare-parehong nang ibinibigay sa Panginoon because it depends on how much we receive. It depends on how much we earn. Pero ang pinakamabuti, we participate. Whatever we could give unto the Lord, then God is pleased with you. Amen? Pangatlo is intentional giving. Ito, nabahagi ko na to sa inyo in the exhortation sa giving. Ano pong sabi sa verse? Each one of you should set aside a sum of money. Ito pong pangatlong prinsipyong ito, sinasabi na dapat pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, at ito ay pinag-iisipan na mabuti. Ibig sabihin, we plan ahead, we set aside, we think about it. Kaya dapat it must be well thought, well planned, and ito ay, sabi nga ng gasgas na exhortation, ito ay galing sa puso. O, diba? Lagi sinasabi na galing sa puso. Each one of you should set aside a sum of money. In other words, intentional. Hindi yung giving na, eto pala, eto yung barya ko, bibigay ko sa Panginoon. That is not intentional. Hindi pinagplanuhan. Magkano ba yung laman ng wallet ko? Eto na lang bibigay ko. Hindi intentional. Hindi pinaghandaan. Kasi dapat, as soon as you have received the blessing, the earnings that you have, i-set aside na natin. This is for the Lord. Ito yung sa Sunday ibibigay ko. Ito yung isa-set aside ko dahil babalik ko to sa Panginoon dahil biniyayaan niya ako. Dahil hindi ko inaasahan tong biyaya na to, ibibigay ko to sa Panginoon. Galing sa aking puso. Hindi naman sa hindi nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo ay nagbibigay ng kung ano yung laman ng puso. Hindi, yun, natutuwa nga si Lord Kasi ibig sabihin, ikaw ay may kaluguran. Di ba? Ganon din tayo. Halimbawa, binigyan tayo ng regalo, pero ang pag-abot sa iyo ganito, ayan, pwede na yan sa'yo. Anong mararamdaman mo? Di ba parang, sana din na lang ako binigyan. Parang hindi naman, parang labag naman sa kalooban mo yung pagbibigay. Di ba when somebody gives us, gusto natin yung alam natin na galing sa puso. Alam natin na natutuwa siya na i-bless tayo ng ibibigay niya sa atin. Ganon din si Lord. Ganon din si Lord. Tuwang-tuwa siya sa atin when we give out of the abundance of our heart. Kahit na magsasakripisyo ka, at lalo na pala kung ito ay sakripisyo on your part. Lord, kailangan ko ng bagong damit. Lord, kailangan ko ng bumili ng sapatos. Pero isinakripisyo mo, hindi mo ginamit yung para sa Panginoon, then it becomes pleasing to the Lord. Dahil may konting kurot, may konting sakit, meron kang naramdaman na parang kailangan ko na to pero ibibigay ko sa iyo, Lord, dahil mahal kita. Amen? And so, the Bible tells us to set aside a sum of money to give to the Lord. So, dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, pinaghahandaan. Amen? And that is intentional giving. Hindi yung kung ano lang ang madukot sa bulsa. Pang-apat, okay, sana natatandaan nyo ba? Ano yung una? First, regular. Ang galing talaga ni Matet sa recitation. Number 2, ang galing, participatory giving. Number 3, okay, 100%. Okay, so number 4 is proportional giving. Ano po ang sabi doon sa binasa natin? Sabi po doon, in keeping with his income. Yun po ang ibig sabihin nun, in keeping with his income. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, not everyone could give the same amount. Tama?
Kasi depende sa income, depende sa natanggap, depende sa kinita. It means those who are rich can give more. Tama? Those who are not rich or sabihin natin poor can only give so much kung ano lang ang kayang ibigay. And we should not feel bad about it when we could only give this much. Kapag ito lang, halimbawa, Lord, ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo dahil ito lang ang hawak ko. Hindi po iyon, natutuwa po si Lord doon. Hindi po niya minamasama yun. God is not mad at us. As a matter of fact, He is pleased with us because even if it is not too much, nandun pa rin yung desire natin na makapagbigay sa ating Panginoon. Amen? And ang sabi po dun sa in keeping with his income, it means you give a proportion of your income to the Lord. And so, the question is, ito yung kasunod, what proportion should I give? Ano ba ang dapat na proportion? Ano ba ang dapat kong ibigay sa Panginoon? Again, it is between you and the Lord. Although, sa Old Testament, sinabi na ikasampung bahagi. At inulit din ito sa New Testament na Jesus affirmed this, na we should pay our tithes. Yung kung halimbawa, kumita tayo ng 1,000, magkano dapat yon? 10% is 100, di ba? May kwento po dyan na nabasa ako na isang negosyante na ang sabi po niya sa pastor niya, Pastor, ipag-pray mo naman ako kasi may problema ako sa aking pagbibigay ng ikapo at handog. Sabi niya, bakit? Kasi po, Lord, Pastor, ganito po. Kumita po ako dati ng 1,000 at nagbigay po ako ng may kagalakan ng 100 sa Panginoon. At binless ako ni Lord. Biglang, ang kinita ko naman ay 5,000. Lord, medyo parang ang masakit na magbigay ng 500. Pero binigay pa rin niya sa Lord. Sa offering, pagdating ng linggo, Pastor, ang problema, binless uli ako ni Lord. Binigyan ako ng 10,000. Ngayon, medyo masakit na talaga. 1,000 ibibigay ko. O sige, sabi ni Pastor, halika, manalangin tayo. Kasi gusto niya ipag-pray siya para daw sa kanyang problema sa pagbibigay. Sabi ng Pastor, o sige, ganito, ipagpe-pray kita at ang ipagpe-pray ko sa iyo ay bawasan ang kita mo para mawalan ka na ng problema. Alam niyo, sabi nung negosyante, ay, Pastor, okay na po ako. Alam ko na po gagawin ko, okay na po ako. Tingnan niyo, di ba? Minsan tayo talaga, pagdating sa kaperahan, yan ang natin, problema natin. Kaya nga, dapat, bata pa lang, tinetrain na, nakikinig sana yung mga kukutusan ko yung mama yan. Anong pinag-uusapan nyo dyan? Ha? Makinig. Kinakausap ko kayo. Miggy? Okay, tingin dito. Huwag mo nang tumingin sa mga cellphone nyo. Kompis. Ganito, turuan po natin yung mga kabataan na yan na magbigay. Para habang lumalaki sila, ay nasasanay sila na nagiging part ng sistema nila na kailangang magbigay sa Panginoon. So that when they are blessed ng malaking halaga, ay hindi yan dili-dali o hindi yan magdadalawang isip na magbigay. Kasi masakit naman talaga, sis joke, pag binigyan ka kunwari ng 1 million, magkano ang tithes mo? 100,000 pesos! Diba? Ang laki, bibili ka na ng malaking TV. Diba? Bibili ka na ang dami mo na mabibili. Ang sakit. Pero kung sanay ka na magbigay, gaano man kalaki ang tanggapin mo sa Lord, hindi mo siya dadayain. Amen? Hindi mo yun kukupitan sa Lord, saka na lang ako magbibigay. Kumita ka ng
Halimbawa, may nagbigay sa'yo, binigyan ka ng 200,000. Magkano tithes nun? 20,000. Maganda-gandang cellphone na. Di ba? Makakapag-beach na. Lalo na ngayon, painit na ng painit. Pwede nang mag-outing. Di ba? Pero kung sanay ka na, nasanay ka na, nasa sistema mo na, that portion belongs to the Lord, hindi na to, matik na to, sasabihin mo, para kay Lord ito. So, gusto niyo ba ipag-pray ko kayo? Nabawasan lang kayo. Hindi, joke lang. Wag yun. Ang tawa ni brother. Erase yun. Ipag-pray natin na lumago pa ang inyong mga ari-arian at mga kinikita. Amen? Para makapagbigay tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So that we can give proportionately. Kung ano ang meron tayo, binigay ng Panginoon, ibalik natin sa Lord. At babalik niya to sa atin, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Hallelujah. Gusto niyo ba yon? Sino ba naman ang may ayaw nun? Gusto natin, umaapaw talaga, pero dapat umaapaw din tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng puro tayo tanggap. Lalaki tiyan natin. Kaya pansinin niyo yung mga pulis, bakit lumalaki daw ang tiyan ng mga pulis? Wag na. Erase yun. Amen. Hallelujah. So, yun yung ating pang-apat na prinsipyo. Proportional giving. Each one of us should give in keeping with our income. Kung maliit ang income, so be it. Kung malaki, bigay sa Panginoon. Ito na po yung panglima. Ito pong panglimang prinsipyo ay tinatawag na anticipatory giving. Okay? Sabi po sa verse, saving it up so that when I come. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, babalik ka. Kasi, di ba, sa una pa lang sinabi ko sa inyo, meron travel si Paul. Kaya pinapaliwanag niya sa mga taga-Korinto kung bakit siya aalis at bakit kailangan na mangolekta. Kasi babalik siya. So sabi dito, saving it up so when I come. Pero parang sinasabi dito, anticipatory giving is something that has to do with wise planning, budgeting, at stewardship. Katulad tayo dito po sa simbahan. And this is definitely anticipatory giving is about the church. When we give, ang ginagawa po ng church dyan ay binibilang. Di po ba? Binibilang, nire-record, at ito ay dinideposit. So, bakit? At para saan ba ang lahat? Bakit ba tayo nagbibigay dito sa simbahan? Para ba kay PK? Para ba sa akin? Wala akong sinasahod dito, Okay, hindi po. Ito po ay, ginagawan po ito ng budget, guys. Ito pong taon-taon, meron pong ginagawang budget ang church. Budget for the expenses ng church sa ating mga full-time staff, sa ating pag-maintain ng ating church, para sa mga utilities, para sa renta. Kaya po kayo komportable, kaya po malamig sa ating church dahil iyan po ang nais natin. Ang tayo ay komportable, kahit matulog kayo dyan, okay lang. Sana may manggising sa inyo. Hindi, joke lang. Kaya nga, komportable ang upuan. Kaya meron tayong mga aircon. Kaya lang bakit ngayon mainit dito? Eto, pinapawisan ako dito, O, di ba? Pang segue lang yon. Segue. Thank you, Avic, Salamat. At tingnan nyo, meron pa kaming bago. Merong innovation pa si Avic. Sabi ko kanina, sino kaya yung umupo doon sa upuan ko, may naiwan na tubig? Inalis ko, yung pala may nakalagay, P-Bell. Tapos si PK, ganun din. May inalis siyang, ganito. Akala niya kung kanino. May nakalagay, PK. Okay. So, binabudgetan po ng church ang lahat ng gastos natin. Salaries and wages, benefits, utilities, rental, mission, at marami pang iba. That's a good thing to do. Bakit?
Kasi may ibig sabihin, may ina-anticipate tayo na paggagamitan ng mga ikapo at handog. Ito ay sa ikapagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bakit nag-i-invite tayo? Bakit gusto nating nag-evangelize? Kasi yun ang ating misyon. Ang mas marami pa na kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon, makakilala, at hindi natin yan magagawa kung wala tayong giving. Tama ba? Kung wala tayong giving, hindi natin magagawa ang dapat na gawin natin o ang gusto ni Lord na gawin natin. Okay? So, these funds have been entrusted to the church hindi para gastusin lang ng, pigay, kailangan natin ng ganito, sige, ito, pera. Hindi ganun. Kung wala yan sa budget, hindi pwedeng gastusan yan. Okay? Bigla na lang. Although, emergencies, meron tayong pondo doon. Nilalagyan din yan. Sino mga accounting major dito? Sa bookkeeping at sa pagpaplano at pagbabudget, lahat dapat ay may budget. May kaukulang budget. So, the wise church doesn't just take whatever money comes in that week and spend it, because the church knows there are various expenses that are going to come up during the year, like yung mga ministeryo natin. Okay? So, I believe that tayo as a church is in the right direction as far as managing our finances. Dahil meron din tayong bookkeeper, meron din tayong CPA na nag-check kung tama ba ang ginagawa nilang accounting. Tama ba yung pag-account nila ng lumalabas at pumapasok na kaperahan sa atin. Okay? So, this is wise stewardship. And this is what we mean by anticipatory giving. Number 6, ito po. Ang pang-anim po is, ang sabi po doon sa binasa natin, no collections will have to be made. Ito pong pang-anim na prinsipyo is, we find this principle doon sa last verse na binasa natin. Okay? No collections will have to be made. Nung sinabi po ni Paul, na sabi niya, no collections, he means no single large collection. Kaya tayo nagbibigay every week. Kasi hindi tayo magiging matagumpay. Kahit ako, hindi ko yung kakayanin na magbigay. For example, December lang ako magbibigay. Iipunin ko. Hindi po yun wise. Hindi po natin kayang gawin yon. That is why we give every week. Okay? Sabi po dito, it means, sabi ni Paul dito, he means no single large collection. Kasi, sino ba naman ang kayang gumawa ng gano'n, na iipunin, at saka hindi yun practical. Paano na yung mga expenses natin na kinakailangan nating tustusan? Diba? Kaya yun ang sinasabi niya dito. Paul knew if the Corinthians waited until he arrived and just took one big collection, it would not be enough. Iyon po yung dahilan kung bakit niya sinabing no collections will have to be made. At ito yung tinatawag na effective giving. And it works in our church today. Okay? Na katulad sinabi ko, if we took only one big collection or one big giving, hindi po yon magiging effective. So yon, pang-pito, at ito na po yung panghuli. Ang sabi po dito, accountable giving. Ano ba ibig sabihin ng accountable? This is found in verse 3. Sabi po sa verse 3, then, when I arrive, si Paul po ang nagsasalita dito, then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. Okay? Accountability po ang pinag-uusapan dito. Kanina nabanggit ko na to. When we give our tithes and offering, at the end of the service, ito po ay kinukuha. Ano pong ginagawa dito? Binibilang. At ang nagbibilang po nito ay
people who are trusted, people with integrity, people who have been tested pagdating sa kaperahan. At yung pagkatapos pong bilangin dito, ire-record how much, even the denomination, ilan ng 100, ilan ng 500. So, no way that it is going to miss. Kung baga may check and balance. Yung nagbilang, hindi po sila yung magdi-deposit nito. Okay? May iba pong assign dito to deposit. Yung pag-write ng cheque, hindi rin po yung nagbilang, hindi rin yung nag-deposit. So there are different people assigned as far as pagbibilang, pagdi-disburse, pag-issue ng cheque, pagpunta sa bangko. Anong ibig sabihin nito? There is accountability. Ibig sabihin, nobody can, kung ikaw ay nagpaplano na kupitan, kunwari, ang church, ay hindi po yun mangyayari. Because there are people who are accountable in every step of the way. Naintindihan niyo po? This is the reason why I want, hindi ako yung may gusto, nagkaroon ako ng burden to discuss this with you. Because marami tayong naririnig sa, hindi po dito sa simbahan na to, na sinasabi, ay magandang yung simbahan, kasi may pera dyan. Hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo because this is purely out of the abundance of our hearts. Ang sabi ko kanina, it is between you and the Lord. Hindi pwedeng sabihin ni PK, ikaw, Sis Jo, kulang ang binigay mo nung linggo. Wala pong magsasabi sa inyo ng ganon. Kunwari si Coach, hindi ka nagbigay. Wala pong maggaganon sa inyo. Sabi nga, this is between you and the Lord. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam. Kung ikaw ay tapat sa iyong puso sa pagbibigay, naniniwala ka that the Lord is really in charge of this, that the Lord is the one that will bless you, then wala tayong magiging problema sa pagbibigay. Hindi mo i-withhold ang para sa Panginoon at gagamitin mo para sa iba. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin solved, hindi mo pa rin matanggap ang katuruan pagdating sa tithes and offering, sana etong narinig mo na 7 prinsipyo sa pagbibigay, sana nakapagpalinaw, nakadagdag ng bagong kaisipan sa iyo na, ay, ganun pala yun. Ganun pala dapat ang aking pagbibigay. Because when I was still new in the church, when I became a Christian, bagong-bago ako sa Panginoon, nakita ko tumatayo yung mga tao, tapos may hawak na envelope, pero hindi naman kami binibigyan. Tapos hindi namin alam, ano bang gagawin natin yan? So galing kami sa isang Catholic na paniniwala. So parang sabi ko, paano kaya yon? It's because hindi pa dinidiscuss sa amin yung about the tithes and offering. So, na-appreciate ko yon kasi hindi yung pagpasok mo, yun na kagad ang didiscuss sa'yo. Parang something is wrong. Parang meron kang mag-iisip ka na something is wrong. So, churches should also have accountability structures in place. And as I have said, meron tayong istruktura pagdating dyan, and you can trust Cornerstone na pagdating sa money matters, pagdating sa financial, ay pwede nating pagkatiwalaan. I've been with Cornerstone. We have been together, PK, for so long already. Doon pa kami sa ibang church. And alam ko with all my heart that we are in the right church, that the church is really taking care of the finances of the church, na ginagamit ito sa ipagpapalaganap ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Amen? Paul put procedures in place to make sure that the Corinthians' offerings went where they were supposed to go. And we do the same in our church. Ginagawa rin po natin yan. We make sure that your offerings go where they are supposed to go. Amen? Ito po ang dahilan kung bakit hindi po tayo nagkaroon ng offering kanina. Because I requested PK that we do it
pabaligtad. When it comes to giving, hindi po tayo kailanman kailangang manangan na paano nga ba, anong instruction pagdating sa pagbibigay? Because we have the Bible. We have the Word of God which na kung saan tuturuan tayo. And ngayong araw na ito, natutunan natin na all we need to do is follow these 7 principles, which is regular giving, participatory giving, intentional giving, proportional giving, anticipatory giving, effective giving, and accountability giving. Bakit ba kailangan natin pag-usapan ng giving? Bakit kailangan i-discuss natin to for like ito sa preaching? Because we want God to bless you. We want you to be blessed. Nais namin na maging tapat kayo, tapat tayong lahat pagdating sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po tayo na kapag naging tapat tayo sa area ng giving, then the Lord, the heavens, the windows of heaven shall be opened for all of us. Nagigipit ka ba ngayon? Kailangan mo ng pantustos sa iyong anak na nag-aaral? Kailangan mo ng pantustos sa iyong mga gamot? Kailangan mo ng pantustos sa iyong pamilya pag may manganganak, sa pagkain, at marami pang mga gastusan. Maging tapat po tayo sa pagbibigay, and we shall not lack in anything. Amen? It is our prayer that your hearts be open, that your hearts be filled with love for the Lord, that aapaw yung inyong puso sa pagbibigay dahil mahal mo yung Diyos. Although kaakibat na po yun eh. Ang sabi natin lagi, you cannot outgive God. Gasgas na po ito, pero totoo po ito. When you give something to the Lord, He will give it back to you. At hindi lang isang portion, 100-fold. Amen? You want to be blessed? We want you to be blessed as well. As your pastors, we want everyone to be blessed. We want you to be overflowing with the blessings from the Lord. Amen? Hallelujah. This is our prayer. Yung title po natin, Giver ka ba? It's an interrogative statement. Sana, after hearing this message, it will now become an exclamatory sentence. Giver ako. Amen? Pwede ba nating sabihin ngayon? Sabay-sabay, giver ako. 1, 2, 3, go! Giver ako. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na binigyan mo kami ng pagkakataon na maunawaan, matutunan kung paano magbigay. Basbasan mo, Panginoon, ang lahat ng magbibigay ngayong araw na ito. Lord, ibalik mo sa kanila siksik, liklik at umaapaw. Gamitin mo ang lahat ng ibibigay ngayon, lahat ng ikapo at handog sa ikapagpapalaganap ng iyong salita upang mas marami pang maabot na kaluluwa, mas marami pang makarinig ng iyong salita so that your word will be heard by everyone, O God. We speak blessing upon blessing for everyone. We speak blessing upon those who cannot give as well at this point in time. And we give you all glory and honor in Jesus' name. And everybody say, Amen. Tayo na po magbigay. Hallelujah.
Hallelujah. Taas po natin ang mga kamay. Lord, thank you for teaching us how to give. Salamat po, Panginoon, na minulat mo ang aming mga mata upang, Panginoon, magbukas din ang durong awa ng kalangitan para sa bawat isa sa amin. Basbasan mo ang lahat ng naririto ngayon. Pag-ingatan, Lord, maging kami, let everyone be the head and not the tail, above and not beneath, the lender and not the borrower. I speak blessings upon your people in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Lord, Hallelujah. Thank you, Lord, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious upon you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace both now and forevermore. Amen.